Si Pastor Kibuloy ay nagbigay na ng kanyang pahayag ukol sa subwena na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa pastor, sa kabila ng mga paninira sa kanya, patuloy pa rin siyang mananatili sa kanyang paninindigan at sa mga nararapat na gawain. Binanggit din niya na dapat sana ay mas pagtuunan ng pansin ng Senado ang mga isyu kaugnay sa alegasyon ng pagiging adik ng Pangulo sa ilegal na droga kaysa sa mga maliliit na isyu ng bansa. Ang pahayag ni Pastor Kibuloy ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga sumang-ayon sa kanyang mga sinabi at nagpahayag ng suporta, habang mayroon namang nagbahayag rin ng pag-aalinlangan at kritisismo. Ang kanyang pagtanggi at pagpapahayag ng pananaw sa mga isyu ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-usisa at talakayan sa lipunan ukol sa mga mahahalagang isyu na kinakaharap ng bansa. Walisang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga saganap ng bagong balita sa tulad ng boses ng masa. Ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko, ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiyan ng ibang tao. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Ayan po mga kaibigan, no, finally po, binasag na po ang katahimikan mga kaibigan. Nagsalita na po si Pastor, guys. Ito na siguro yung sinasabi nating tamang panahon. Pasensya na kayo mga kaibigan, pero sa tingin ko guys, no, sa akin pong sariling opinion mga kaibigan, or sa pag-analyze sa mga sinasabi po ni Pastor, guys, baka siguro mga kaibigan hindi na po natin maantay ang June 12. Malamang sa malamang mga kaibigan, eto na siguro ang sinasabi nating tamang panahon. Wala na hindi na talaga wala na, sumabog na po mga kaibigan. Dahil ito palang grupo po ng ating Pastor Kibuloy mga kaibigan, ay talaga palang minamanmanan na. At talagang ready na po. At parang pinaubaya na po nitong administrasyong Marcos na to mga kaibigan. Pinaubaya na po sa mga Amerikano itong si Pastor. Na anytime po. Kahit anytime pwede pong may mangyari sa kanya. May mangyari po sa SMNI, may mangyari po sa kanyang kingdom, na bigla na lang silang papasukin doon at talagang wawasakin lahat. At siya po ay talagang ikukulong. Diba? Parang ganun yun sana kung ikukulong lang, pero mukhang hindi po ikukulong Mukhang gogorgorin na po mga kaibigan si Pastor at yung mga iba pa niya mga kasama. Dahil ito po ay talagang nakatimbre na daw mga kaibigan sa Amerika. Alam niyo naman, di ba, kung ano yung mga sinasabi nating Amerika, katulad po ng FBI, CIA, kung ano-ano pa mga kaibigan. Kaya delikado po guys. Ito talaga delikado mga kaibigan. Alam ko guys. Kaya kailangan po nating pakinggan to. Kasi alam ko mga kaibigan, kanina na ko lang to na natuklasan, na buburahin po to. Alam ko buburahin to Itong pahayag na to guys, itong social media na na to. Alam ko buburahin nila to Kaya nga, bago po ito mabura mga kaibigan, kailangan po natin itong pakinggan ang mga sinasabi po ni Pastor. Ngayon, yung sinasabi po nating tamang panahon mga kaibigan, ako po ay talagang nagpapasensya na po sa inyo.
Kasi kung talagang pipilitin po ni Pastor guys, tatayo siya at siya po ay mangunguna para po talagang magkakaroon na po tayo ng pagtitipon. Lahat tayo. Malamang sa malamang, hindi na po ito prayer rally. Ito po ay talagang pagtitipon na po talaga ng mga tao, mga kaibigan. Nawawakasan na po itong administrasyon na to. Dahil sobra na talaga guys. Hindi na po matiis. Kasi nga, grabe na ang ginawa kay Pastor, mga kaibigan. Akala ko hiring-hiring lang. Akala natin yung parang normal na hearing lang. Siyempre may hearing, may kasalanan siguro. Baka siguro mayroon siguro mga testigo na mga bayad na mga testigo. Di ba? So, malamang sa malamang mga kaibigan, yung hinihintay natin na June 12, baka mapaaga pa. Kaya, kung personally guys, no, to be honest sa inyo, iba talaga to, iba na po nararamdaman ko mga kaibigan. Talagang grabe na to guys. Matindi na to. Mas matindi pa ito sa mga nangyayari po dati guys. Talagang ibang klase ito guys kasi ang dami nila. Ang dami nila nagsasabwatan. Kasama na dyan ang 3 kagwang. Kasama na dyan si Tambaluslos, si Ahas, si Kuting. Alam niyo naman kung sino yung mga 3 kagwang. Yun yung mga makaliwang grupo. Siyempre pag hinihikayat yan guys, kakalabanin yan eh. Kakalabanin nila ang mga Duterte. Tingnan nyo, di ba? Iba naman ngayon ang issue ng mga Duterte. At isinama pa si Vice President Sara Duterte. Pero mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys, at ito i-address na rin natin kay Kapitan Dado, no? Kapitan Dado, saludo po kami sa iyo. Kami po ay talagang naniniwala sa mga sinasabi nyo. Pero yung tamang panahon po, Kapitan Dado, baka ito na. Baka ito na siguro guys, no? Baka yung sinasabi natin na June 12, baka mapaaga guys, ito na yon. Kasi nga, mas matindi pa ito sa Polboronic video guys. Mas matindi pa ito. Kasi nga, si Pastor na po, grabe na ang ginawa siya. Ito ay pakita ko lang sa inyo guys. Ang hirap i-explain eh. Yan o. Ito po ang mga initial na mga binitawang mga pahayag ni Pastor Kibuloy mga kaibigan. Ang sabi niya dito, kung ako na, mabuting tao, ito mabuting tao na yan guys ha. Kung ako na ang mabuting tao, ako na nangangaral ng katwiran, kung ano na tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Ano pa kaya kayo? Dito ako ito ang pinaka very striking point sa akin mga kaibigan eh. Kasi ito si Pastor, alam natin guys, si Pastor po napakalakas na tao yan. Di ba? Hindi po basta-bastang tao yan si Pastor mga kaibigan. Pero nagawa pa rin nilang ganyanin. Paano pa kaya tayo guys? Tayo mga ordinaryong Pilipino. Sabi niya dito, mga kababayan ko, bumukas na po ang mga mata natin. Magkaisa na tayo. Yan, magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masasamang espiritu upang ang kadiliman ay bumabalot sa buong Pilipinas. So magising na tayo guys. Ito na yun. Kailangan na nating, kung itong si Pastor guys, mangunguna, tatayo at mangunguna po sa sinasabi niya guys, kailangan natin siyang samahan mga kaibigan. Kasi ito na yung hinintay natin eh. Di ba? Tama? Ito na yung hinintay natin. Kasi nga, hindi na matiis mga kaibigan eh. Grabe na ang ginagawa. Ang dami pong mga lapses itong government na to. Unang-una, ang daming mga ano sa kanya, mga accusation sa kanya. Di ba? Gumagamit. Ayaw magpa-drug test. Polboronic video. Ang dami po. Pero hindi naman niya sinasagot. Samantalang si Pastor na nanahimik. Ang ginagawa lang ni Pastor, nangangaral siya sa mga tao. Nagbibigay siya ng inspirasyon. Meron siya mga foundation. Meron siya tinutulungan ng mga bata na nag-aaral. Marami siyang mga donation. Marami siyang mga foundation na nakakatulong talaga sa mga tao. Pag may mga sakuna,
andyan po ang SMNI, andyan po ang Kingdom of Jesus. Palagi po silang present. Tapos itong mga politiko na to, na wala man lang ginawa sa bayan. Anong ginagawa nila? Pasakit. People's Initiative. Ayaw buksan ang libro. Matagal na nating sinasabi sa kanila, buksan nyo ang libro sa kamera, ayaw pa rin nilang buksan. Ang dami na pong mga question ng mga tao na hindi nila sinasagot. Lalo na po si Kuting na yan. Ayaw pong sumagot. Kasama na dyan si Ahas. Pero bakit si Pastor, guys? Lahat na lang ginawa niya. Lahat ng kabutihan. Tinulungan ba nga niya ang mga Marcos para manalo? Tinulungan niya sa eleksyon. Binigay niya lahat para po makilala itong si Kuting dahil wala po nakakilala sa kanya. Mga loyalist lang nakakilala sa kanya. Pero binild up siya, inaayos siya, ayun, nanalo. Pero nung nanalo, anong ginawa? Traidor pala, bumaliktad pala. Ngayon, anong ginawa sa mga Duterte? Anong ginawa kay BP Sara? Ngayon, bago lang. Armas. Tapos ngayon si Pastor naman. Talagang gugurgurin na po mga kaibigan. Ang bahay niya, guys, ang bahay po yung mga bahay po ni Pastor, mga kaibigan, ay meron na pong tinatawag na search warrant. Ano ba ibig sabihin ng search warrant? Pag yan, na-release yan, pwede na pong pasukin yung mga ano niya, mga properties niya, mga kaibigan, o yung bahay niya, pwede nang pasukin. Na kahit hindi sila magpaalam, guys. Kumbaga, gigibain lahat yan. O anong tawag dyan? Di ba suppression? So, pasensya na kayo, guys, na carried away po tayo, no? Ewan ko lang kung ano ba talagang mangyayari dito. Pero syempre, nangungumusta muna tayo sa inyo, no? Kumusta na po kayo, guys? Kumusta na po ang ating mga OFW? Pasensya na kayo, ha? Sabi ko dito sa thumbnail ko na ito na yung tamang panahon, no? Lahat kasi tayo, guys, ako, naintindihan ko talaga kayo, Naintindihan ko kayo na talagang atat na rin kayo, mga kaibigan, atat na rin kayo matapos itong mga kaguluhan na to, no? Itong mga kabalastugan na ginagawa ng mga walang kwentang mga politiko na hanggang ngayon makakapal pa rin ng mukha, no? Alam natin, Alam ko yan, naintindihan ko kayo, nararamdaman ko kayo, Gustong-gusto nang hilain ang June 12 para po sa tamang panahon. Pero guys, mukhang hindi na po natin naaabutin yun. Wala na Lalabas na po at lalantad na po si Pastor, mga kaibigan. At pangungunahan na po. Pangungunahan na dyan, guys. Itong sinasabi nating revolusyon. Malamang ito na yung sinasabi natin. Masaklap mang isipin, ako gusto ko talaga yung sinasabi nilang perfect timing, Di ba? Kasi nga, ang hinahanap doon, pag naupo si Pipi Sara, syempre, perfect timing nga, di ba? Magkakaroon siya ng 10-year term pag inantay natin yung June 12. Pero guys, ang nangyayari ngayon, mukhang hindi na po, wala na Sumabog na si Pastor ilan po guys, ito sabihin ko lang sa inyo, ilan po ang membro ni Pastor? Ang dami niyan. Milyon yan, mga kaibigan. Di ba? Hindi naman yan na basta-basta lang ng mga miyembro Pag yan, nagsanib pwersa lahat yan, lumabas yan. Wala na. The end is near. Katapusan na po ni Kuting, mga kaibigan. Kaya magbalot-balot na kayo dyan sa Malacanang. Hello po, Elena Calapis. Pasensya na kayo, na-carried away tayo. Dahil ito po, kumakalat na to guys Trending na to yung mga video na to. Ito na nga nagsalita na nga si Pastor. At grabe po ang kanyang mga pasabog, mga kaibigan. Dahil po guys, marami po kasi, alam mo, marami talaga nag-antay Talagang inantay ng mga, lalo na yung mga mainstream media. Alam ko, nag-antay din sila Kailan kaya magsasalita si Pastor? Ito na nga, nagulat ang lahat. Maagang-maaga, nagsalita na siya, mga kaibigan. Sabi ko, eto na. Wala na siguro to. Kasi, ibang klase na guys Oo, 7 million, 7 million. Mga 7 million po ang kanyang membro. Sabi ko, eto na, wala na. Delikado na to. Mukhang, kasi guys,
sa tingin ko, pag nag-step up po yan at lumabas po si pastor, lahat po yan susunod eh. Kunwari, siya mamumuro, siya maglilid, no? Lahat yan susunod at dadami ng dadami. Ito guys, ipaano ko lang sa inyo, panoorin lang po natin guys, no? Pakinggan muna natin, no? Sa mga ating mga dyan, mga members, ang ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, no? Sa inyong mga walang sawang panonood at pakikinig. Sa ating mga suki, ang mga listeners, mga viewers at mga subscribers, members, maraming salamat sa inyo. Ito na po, no? Mamaya po babasahin ko yung mga comment nyo at mga tanong nyo, ha? Promise po yan. Mamayang dulo na po guys kasi medyo mahaba-haba po yung audio. Audio lang kasi guys kasi bawal no? Sabi po ni Pastor, delikado po pag nagpakita siya kaya kailangan audio lang. Okay, ito na po, pakinggan na po natin mga kaibigan, si Pastor. Ready na ba kayo mga kaibigan? Ito na po, pasok. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simulan ang trial. Mulang 2018 pinospon, ginawang 2020 pinospon, ginawang 2022 pinospon, 2021 ganun din. 2023 sana ipopospon, pinospon pa rin. Ngayon hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024 talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs
hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yon, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila. Kung totoo itong sinasabi ko, angkin ninyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po
ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila pong may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon. Masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? At huwag ninyo pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended Kailangan meron sisisi namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespeto ang At dito na nga